Oh, sumayaw na si ate. Okay. Kutsinilas. Sa dakila mong pangalan. Okay. Sumasayaw na si ate. So, nandito tayo ngayon sa Barangay San Mateo, sakop ng Butuan City. May inilapit po sa atin si ate. Nag-message po siya sa atin, nagpadala ng picture at saka video about sa kalagayan ng kanyang kapitbahay dito sa San Mateo. So, napasugod po tayo dito mga idol. Tatanungin natin sa ating mga idol kung ano yung kalagayan ng kanyang kapitbahay dito para may mga may mga idea na tayo sa oras na pupuntahan na natin yung target natin. So ate, ano ang pangalan mo? Miriam. Okay, Miriam Jaime mga idol. Isa po siyang Purok President. Isa po siyang Purok President dito sa Barangay San Mateo. Dito, bali mga idol, napasugod po tayo dahil nag-send po siya sa atin ng message at saka video about sa kalagayan ng kanyang kapitbahay. So, ano po masasabi nyo sa sinend nyo sa akin at saka mga picture? Gusto ko sa akin, gusto ko talagang matulungan sila sir, kasi yung asawa niya may diferensya sa pag-iisip, saka hindi palagi yung yung income niya adlaw-adlaw kanang nalay kuan mauray wala siya pangita sir. So, wala silang talaga yung gustong panghanap buhay para pang araw-araw sa pang araw-araw nila pangangailangan. Oo. So bukod doon, ano po yung kalagayan ng niya, yung kalagayan ng asawa niya? Parang nabanggit mo sa akin na merong diferensya. So yan, kung gusto lang siyang lalakad talaga pag magsasalita ng iba't ibang nasa isip niya, hindi normal yung So dito sa dito sa area mo, area of responsibility, yun talaga ang bukod tanging nahihirapan sa lugar na ito, na deserve nating matulungan. Oo. So okay daw mga idol, tara, samahan nyo kami. Handaan lang eh. Huli ka sa huli ka sa akto. Huli pero di kulong. Wala sila.
idol. So ito po sila mga idol, tingnan nyo. Mayong hapon. Mayong buntag. Ay, katawa mas. Ba't natawa ka, te? Natawa si ate kasi sabi ko, magandang hapon. Na ano, nagkamali ako mga idol. So, kuya, ano pangalan mo? Ernesto Branco po sir. Vince Kabatingan. Sa Batingan po. Okay. Ate. Vince Kabatingan. Ba't natawa ka, ate? Ay, daga nang eh. May kasakit siya na ano, Ha? depression disorder. Ah, Nervous. Ano ka, nervous? Yan siya ng breakdown. ha? Siya ng breakdown. Breakdown, ibig sabihin. Breakdown. Ha? Nervous ka side ko. Ah. Nervous. Ah. Ang kanang breakdown. Break, ibig sabihin break tapos down. Okay. Ano pangalan mo, te? Ano, Marie? Ana Marie. Ana Marie. Ilang taon ka na? Ano Marie? Ilan taon na Ano, rin ito? 45 na ba ko ata? 42. Ako, dito pa ito. Ano, usang edad ko. Paano ko? 1981. Ah? 1981. 1981. Oh, alam ni. Yung birthday mo? April 1. April 1. Oh. Tapos na birthday mo. Tama na. Ha? Nagsunod kami. April 6. Ah, April 1 ka tapos April 6. Masayahin. Mga idol, masyadong masayahin si ate mga idol. So, si ate ano yan? Ana Marie. Ana Marie at saka si Kuya. Jun. Ha? Kuya Jun po. Kuya John. So, si Kuya John, isang ermitanyo. Mahaba yung ano. Ilang taon ka na, Kuya John? Nasa mga 53 na po. 53 na. Ito ka on. Para magiging kasi. Nandito kami Init yung init. dahil Ay, yes. nandito kami dahil may nakapagsabi sa amin tungkol sa sitwasyon nyo dito. Ito yung bahay nyo? Ito po yung palag namin, bahay namin. Kubo. Kubo. So, maganda kasi may aircon. Ha? Hindi mainit, no? Sa panahon ngayon mga idol, napakainit po. Pero sila ate at saka si kuya, nandito po. Kung titingnan nyo po, ikot nyo po yung ano, yung camera. Kung titingnan nyo po yung bahay niya, labas-masok po yung lamig. Tapos talagang hindi mo masasabi na mainit sa lugar na ito. Nandito yung fresh air para sa kanila. So ito yung bahay nyo. Titirahan nyo. Hindi pa po na ang kaya ko. Wala ko ng kahoy. Ha? Hindi ko pa po kayang ayusin lahat kasi yan lang ang magawa ko eh. Wala ko sa Ah. trabaho. So ito mga idol yung ano nila, tirahan nila. So ito yung natanggap ko na picture at saka video na sinend sa akin ni Ate Miriam. Ito po. Ito yung bahay nila. Yan. So isang dipa. Sige nga, mag ano ka, pagdupa daw. Ah, isang dipa. Isang dipa mga idol. Ano lang po kasi ito? Kama ra gid sa ilahang higdaanan. Idaanan lang kasi ito kama tapos kinakailangan ko matapos agad. Kuha na lang ako ng kahoy. Mga dati ng kahoy, namulot ako dun sa kabila. Tapos pwede pang gamitin. Ginawan ko kaagad ng higaan. Pero primero sa lupa kami himiga kasi kinakailangan kaagad makaibalik ko yung asawa ko dito. Kasi may sakit man siya. Ano ba sakit niya?
severe depression disorder at nervous breakdown. Severe depression disorder. Going to schizophrenia. Napa-check up na ba siya? Sa una. Ha? Sa una, napacheck up na po. Eh, ano sabi ng doktor? Binigyan ng gamot pero hindi raw nila alam kung walang kasiguruhan daw yung paggaling niya. Walang kasiguruhan ng paggaling. Ang nervous breakdown naman, nire-reduce siya pag nakakain, pag nararamdaman niya yung side effect ng gamot. So hindi ako makalakaw lagi siyang sunod-sunod. Kaya ang ginagawa ko, hindi ko na lang siya pinaalalayan ko na lang sa palagi dito na na ganito, tapos sinasama ko na lang siya doon sa pagka maghanap kami ng magbenta kami ng manok. Kaya naubos na yung manok namin, wala na ngayon, mga 3 na lang yung manok. Wala na yung manok namin. Ang sa pagkakaalam ko kasi ang pagkakaalam ko kasi sa nervous breakdown, yung yung parang balisang-balisa sa sarili, tapos hinuhubad yung damit at nagtatakbo sa kalsada. Hindi ba naranasan ni ate yun? Sa una pa ho yun. Pero hindi naman sa yung kapares sa una na inana sa ang naramdaman niya, matakot siya, tapos manggagahi yung kamay. Manigas ito, dito. Manggahi, tapos maghirapan maghinga. Meron lang bigla lang naramdaman yung nervous niya. Tapos maghirap maghinga, tapos mag-wild pag natakot. Pag mayroon nakatitig sa kanya na hindi siya kilala, tapos hindi din niya kilala, nakatitig sa kanya kasi yung kilos niya nakipapansin. So yun, natakot siya, nagwa-wild siya. Nagwawala. Pero ngayon naman, okay naman ang mood niya. Kailan nyo ba siya huling pina-check up? Mga ilang mga taon na rin, hindi ko na rin matandaan kasi pagka iniibinom ko ng gamot, nahirapan ako kasi nahirapan din siya Ang iya gani sige. Sige, ang saya-saya ni ate. Sige, tapos tuloy mo kuya. Lang ako. Ganyan matagal kasi may side effect kasi pag ang side effect ng gamot niya kanya chemical kasi. So pagka may side effect, yung naramdaman side effect, lagi siyang mas iba yung nararamdaman niya. Naawa ako, hindi ako makakaalis, makapaghanap ng makapagsuroy, maghanap ng kung saan ako mamumulot ng lubi, mamuwak ng lubi para ibibenta. Ayun ang ginagawa ko. Tapos minsan yung manok, maghuli ako tapos ibibenta ko, hindi ko maiwan. Kaya madalas sinasama ko. So sinasama mo siya? Oo, para para maalalayan ko lagi yung pagkasinumpong niya, papakalmahin ko. Labi na yung kapag ang epekto ng nervous niya, yung maglisodugin na ako, mag-ana mo niya. Mag-ana siya sa ako. Hanggang ngayon ba, umiinom pa rin siya ng gamot? Hindi na rin siya masyadong yung ang sumpong na lang niya kapag natatakot siya. Pero yung sa mag-isip-isip siya, hindi na rin masyadong kumbaga pinakakalma lang ba, hindi lang siya dapat hindi lang patumpagol sa uban pagka nag-wild. Kasi musamot. So ano yung ginagawa mo para mapakalma siya kung sakaling nagwawala? Hindi lang sinasabihan ko siya na okay na yan, huwag mo nang isipin yan, nasa isip lang mo yan kasi huwag mo nang isipin. Tapos ganyan ko, hindi ko lang siya pinapabayaan ko na lang siya. Tapos pagka matutapos man yon, pag natapos yun balik na naman siya, magsige na po siya katawa, tawa na naman siya ng tawa, tapos kwento ng kwento. Yun, ganun ang ginagawa niya, kwento ng kwento, tawa ng tawa. Pero pag may naisip siyang natatakot siya, yun, doon siya naka-nervous. Pero sa ngayon, wala na, simula nung hindi ko muna pinainom ng gamot kasi inobserbaran ko. Dahil pagka may gamot siya, okay, pero kapag bumabalik, tapos nahirapan siya sa side effect, nervous siya. So ibig sabihin wala ding bisa yung gamot na pinapainom sa kanya? Parang panandalian lang, tapos pagka nawala, magwa-wild uli. Kaya nahirapan din ako, kaya tapos mahal din ang gamot. So ang sabi ko, inobserbaran ko muna na hindi mo na makanon ng gamot dahil wala rin ako pera. Ayun, mas mainam na alalayan ko na lang siyang ganyan, sama ko na lang kung saan kami punta dyan, mangita ng
Oo, kung ano ipipwede na. Pag mangutang ako doon sa Tungaw, yun, sinasama ko. Na alam na ng mga tao doon. So, doon, pag nag-wild siya, alam na nila, hindi nila napansin. Tapos dito, hindi naman siya na ano, pero pag ibang lugar yung mapuntahan, minsan lang niya mapuntahan, minsan lang din niya makita yung tao, nagpapanik attack siya. Doon, nagkakaroon siya ng nervyos. Gusto kagad niya, aalis. So, ganun. Ayun, ngayon, nakaka-lakad-lakad ako, mga kahoy, kasi dito, siya man nag-ibot-ibot dyan. Sabi ko, sige, ibot-ibutin mo yung kung ano yung gusto mong ibutin. Pag naisip niya na ito yung tatanggalin niyang damo, hahanapin niya yung uri ng damo na yun, tatanggalin niya lahat yung gusto niya makita. Ayan siya niyan. So ibig sabihin, katulong mo siya sa pag dito, linis dito sa kapaligiran. Yan ang ginawa niya yung ginagawa niya. Yung gusto niya mag sunog, haling, yan, maghahaling siya. Tapos ayan, yung mga tanim, minsan ito yan, hindi niya nililinisan, pero yun doon nilinisan niya. Ako na lang naglinis sa gabi. Madalas ano po bang kinikwento ni ate? Ano naman yung mga binabanggit niya? Yung mga mga amigo niya sa una, mga nakasama niya, mga experience niya sa buhay. Ganon, kwento siya ng mga amigo niya, si ganito, ganon, punta kami. Yung minsan nagkatulong siya sa Subic, yung kinikwento niya rin yun. Ganon ang kinikwento niya. Kasi parang nagkaroon siya ng amo doon na hindi raw siya pakainin, matagal daw. Mahiya man yung kumain. Saan siya nakapagtrabaho siya dati? Wala. Ang trabaho niya lang, parang tulong lang siya sa kanyang pinsan. So, nagtrabaho siya pero hindi naman din nagtatagal. Nagtrabaho siya sa ang alam ko nagtrabaho siya sa Kapulong. Pero hindi siya magtagal. Tatakot siya eh. Pag mayroon siya nasirang gamit doon, yung sa kotse, yung tungtungan ng kotse kapag iinon yung hood, tapos merong, may stand, minsan nasira niya yung stand, sa sobrang takot niya na mapagalitan siya umalis, hindi na bumalik. Ano ba na disline? Maalala niya pa, Kwento niya Nasara, nabali. Nabali siya. Tapos napagbintangan pa siya na nagnakaw daw siya ng pera, kaya daw umalis ng bahay. Ganun ba? Parang siya na saka natipos ba din siya? Tipos. So ang sabi ng doktor, pagka natipos kasi may posibilidad na lumabas yung sakit, pero hindi malaman kung anong panahon. Saan ba kayo nagkakilala? Manila na. Sa Manila kayo nagkakilala. Ha? Kayong dalawa doon kayo nagkakilala sa Manila. So ikaw taga Manila ka talaga? Taga Manila po ko. Saan sa Manila? Marikina City. Taga Marikina City ka. So si ate doon mo nakilala, tapos nung nadesisyonan nyo na umuwi dito? Sumunod ako sa kanya kasi makilala ko siya kasi nagpapagamot siya lagi siya nagpapagamot. Sige siya kalipong, tapos manggahi yung dito niya, yung pala nervous pala yun, hindi ko alam kung ano yung sakit niya noon. Nalalaman ko lang nung napacheck up na siya sa doktor, sa psychiatric doktor. Mangita ta na kung uyab sa iya ba niya kay ko kaling ingon man din ko nga muulit na Mindanao. Sunod din siya. Nisunod. Dali ra ba? Kay sinabot man misa kuan batasan. Ilang taon ka na hindi nakauwi sa Marikina? Ito na yung huling uwi ko. Ito na yung huling punta ko dito. Kasi dati noon, okay pa ako, may trabaho pa. Tapos trabaho po muna ako dito kasi yung sakit niya hindi pa naman lumalala. Yung parang may symptoms lang pero hindi namin alam na symptoms. Doon ko lang nalaman sa psychiatric doctor. Sabi niya, bakit lahat ng tanong ng doktor alam niya lahat yung naramdaman ko, mahal? Psychiatric doctor kasi yon. Yung sobrang pagsiselos niya, isa yun sa mga symptoms pala.
Siya pili lang. Kahit wala siyang nakikita, basta may isip niya na may babae ako. Nagsiselos na. Ah. Minsan tulog ako, nanaginip sa may babae ako. Nagulat ako, bigla ako sinampan. Ah. Nagulat ako. Matalino Akala ko pala ito si ate. Akala ko may magnanakaw sa loob ng bahay. Kaya binanampan. Ah, ganun ba? So ate, Bibigyan mo ba? bakit ka napunta ng Maynila? Na magpagwapa. Ha? Gusto magpaganda ba? Oh. Katulad ni Ate Grace. Sinong Grace? Grace nga, Gretchen. Si Gretchen? Gretchen Barito ah. Ah, si Gretchen Barito. My favorite. Bali idol. Ang ganahan ko sa iyong buhok. Ha? Buhok. Anong diri ang tinaan diri ba payong. Si Gretchen Barito. Kay kuan man kining ang lawa. Kuan siya kaning sakto lang ang iyang lawas ba? Oh. Di tambok, di iwang. Paano ka niligawan ni Kuya? Kuan kining gitagaan ako siya kuan. Hindi ko naman alam kung pagkatiwalaan ko ba ni binigay ko lang yung Ana Marie Palomar Galimba akong hatik sa iyang Minsan po first minsan name, middle name. mutunong yung sagot niya. Minsan naman hindi siya mutunong. Oh. Sakto yung tubag kasi yung mga tao noon tsaka yung mga pangyayari minsan binabase niya rin sa Biblia. Sabi Kung mo, kasi siya raw sa ganito sa Bible. No. Ate Mirna, Minsan Ate merong Mirna. natatapat din yung sagot niya. So parang naghahalo-halo. Mm-mm. Kaya minsan pag tinanong mo, marilito ka pagka hindi mo alam kung ano yung sakit niya. So minsan hindi ko nga to pinapanood ng ibang mga palabas lalo na yung mga horror. Oo. Hindi ko siya pinapanood kasi yung mga Matakot. ito din yun eh. Baka matatakot siya, mapapanahinipan. Yun. So ganito lang kami. Tiis-tiis lang ako kasi kung ano lang yung makakaya kong gawin. Magkuha ng gabi. Ay, may gabi nga ako dyan. Inano ko, katatapos ko lang kuhain. So yung ikinato lang yung mga itinanim mo dito, tulad nito. Opo. Yung mga gabi na to. Opo. Yan. Opo. So binibinta mo ito, Kuya. Pagka kapag mataas na sila, kukunin ko yung iba. Magluluto ako tapos yung iba, ibibinta rin. Binubugkot ko. Tapos binibinta ko rin kahit mga nasa 35, okay na yun. Basta makapalit lang ako ng kalating kilong bigas. Tapos yung matitira sa 35, magic sarap na yun. At saka yung panakot, mantika, magic sarap. Yun na kasi hindi naman tayo makabili ng karne. Yung baka kasi mahal yun eh. So ang gagawin ko lang puro para lang makalipas ba, makasurvive lang sa pang-araw-araw na pagkain. Pagka wala, naglulugaw kami. Maglugaw yung isang kilo, yung kalahating kilong bigas, kakahatiin ko yon, lulugawin ko. Tapos magic sarap, lagyan ng luya. Tapos yung pahumot, yung pandan, manghihingi ako sa mga silingan. Yun, tapos yun, may lasa na yun siya. Para na siyang goto. Parang goto. Aros kaldo, ganon. Hindi ko lang dinadamihan ng sabaw kasi pag marami sabaw, maya-maya ka rin magutom. Mas maganda yung kunti lang ang sabaw para mabubusog ka rin. So, ganon ang ginagawa namin. So, anong laman ng kalderong yan? Pagkain? Wala. Ano pa to? Ganyan, yan yung unulang po namin. Gulay. Sinabawang gulay. Oo, nangutang ako ng gulay sa tungaw, nagbaknas ko kahapon. Nilakad mo yung tungaw? Galing dito? Okay. Kasi ito, ano laman? ano to, yung bigas, ay yung kanin yan, pero hindi ko naman kung meron pa siguro, meron pa. Meron pang kanin. Kalahating kilo niluto ko kagabi. Nangungutang ako doon sa tungaw. Pagka merong makabayad ako sa kanila kapag ngayong halimbawa merong magpapahilot. Kasi hilot lang yung pwede kong magawa para... So, ano ka pala? Nanghilot ka pala? Opo, nanghilot po ako. Kapag mayroong magpapahilot, lamig-lamig. Kunin mo yung bigas natin, bibigay natin sa kanila. So, may dala po kami bigas. Opo. Para sa inyo po yan. Ikaw tumangkin sa Okay. Salamat kayo, salamat. Yan. So, meron na kayo bigas.
wala na kayong ano, wala na kayong problemahin sa mga ilang araw na pangangailangan nyo about sa bigas, no? Tapos na ano ako kay ate kasi napakasayahin ni ate. Ha? So ibig sabihin nun ate, mahaba yung buhok mo na dati. Mga po, hanggang dito. Pero gusto naman niyang ano, kita niya yung sa Bartes, panay pagupit ako, sasama ko siya. Nakita niya noon na may mga lalaki na, may mga, ano yung mga design ng buhok na paano, pandubalik, yung mga ganun. Sabi niya, gusto ko yun. Pagka hindi mo pinayagan, ang gagawin, mangyayari, magagalit siya. Magsumpong. Ano na lang, pinayagan ko na lang pagupit niya. Tapos minsan, pagka gusto niya, siguro nainitan siya, gusto niya, kalbo. Pag hindi ko pagupitan kasi gusto kong pahabain pa yung buhok niya para babae siya. Ang gagawin niya, makakita siya ng gunting. Mayroon akong mahiram ng gunting dito, makita niya, gunting-guntingin niya yan, pahakin niya. Ano na, para na siyang isla. Pag ginanyan ganyan. Sabi ko, bakit ginanyan mo yung buhok mo? Sabi ko, hindi kita maisama ngayon pag lumakad tayo. Ang ginagawa pagka marami isama ko, kuha ako ng ano, yung damit, itapon ko dire ba? Itapon para lang hindi makikita. Tapos nanghiram ako ng ano, nanghiram na lang ako ng gunting, tapos ginanyan ko na lang. Iwasan ko lang kasi pangit man, so para kalbo na lang lahat. Sabi ko, para pag tumubo siya pantay, ganun lang ginawa. Ito nga, pinahak niya. Okay, gusto na naman po niyang ipawin. Sabi ko, wag mo nang ulitin. Kasi wala kang buhok eh. Babae ka, dapat ikaw yung mahaba, hindi ako. Ako yung nabahabang buhok. Tapos siya nga yung ano, yung may kasi. So, sa ngayon kuya, si ate, hindi na nakainom ng gamot. Alin doon yung mas komportable ka? Yung may gamot siya na iniinom? O sa ngayon na wala siyang gamot na iniinom na mas ano yun, mas yung ganito na ano siya kasi naalalayan ko lang siya. So inaalalayan mo lang siya kahit wala siyang gamot pero okay pero naman. Hindi siya katulad noon pag may gamot, lagi siyang nagsasabi pagamot ako pagamot ako, mahal pagamot ako. Kumbaga, pero yung pala hysterical siya. side effect pala yun ng kanyang tambal. Kasi may iba kasi na kapag umiinom ng gamot, kumakalma. Bumibilis yung pintig ng puso. Ganun po siya. Kaya natatakot siya. Kaya natatakot. Tapos minsan gumaganyan siya, bumabuloktot ito. Ngayon hindi na. May ano lang, bihirang-bihira na lang. Hindi ko na simula noong ano, tumigil, hindi na siya masyadong ganun. Mga siguro 2 beses na lang, ilang taon na nakalipas. Tapos ano, yung isang beses ulit nangyari simula nung tumigil siya sa pag-inom ng gamot. Ano yung isang beses lang nangyari yung bigla na lang siyang ganyan. Yung mag-nervous pala siya. Hirap siya huminga. Nervous. Yung ano niya, yung puso niya. Mag-nervous man. So pag nervous, malakas yung pintig. Grabe yung takot niya. Tapos magkahana siya. Mabilis yung pintig ng puso niya. Ang ginagawa ko, okay na, wala na. Wala na. Kinaganyan ko ng likod. Tapos yung pagka pinakalma ko, wala na. Yun, wala na siya. Normal na. Normal. So, yun siya. Ate, ano bang nangyari sa iyo dati na pa? May nangyari ba sa iyo na masama dati? May nangyari ba sa iyo na masama dati na hindi maganda? Muntik akong na-rape doon sa Sampaloc. Muntik kang na-rape. Luloy nga kuan kay. Buti yung kasama ko, yun maganda man yun. Yung kasama ko yung na-rape niya. Tapos naggulo sila. Naggulo. Yung asawa nung amo namin, kumakain ng kamyas. Kaning, singkamas. Ilocana ba? Ilocana itong lalaki. Inani, naluloy ka ng kuan sa kaning nag-date kanang gumagawa ng tinapay. Ay na, ang higdaan na mo, double date, dire. Kaya kay, kuan ban, dala na akong kuan sa graduate sa high school. Pagka kuan ako ilang paluto og dangkin donut. Pagka alas mi ka ito ato nga mga oras kay sige mugtan sa elevator dito sa atbang. Elevator niya ni ato si Palito, ang palit og sigarilyo. Malboro. Sa pagtanaw na ko sa elevator, mo to girip si
Girip si... Kasama mo. Yung kasama mo. Yung katong pamangkin nila. Oh. Tapos yung ikaw, yung mga time na yon, munti ka na ring na-rape. Ako tana to yung ripon ko no. Nya, planad kuan man sila kanang ubi naman sila sa ako kay kuan naman daw. Walang nangyari. Wala na kuan siya may narip gani nagkagulo sila. Oh. Pero si Joel yung naasawa. Baga naligtas ka. Si kuan ang yung na kuan ang si katong si Lolo na himong Joel. Naasawa na niya kay girip lagi siya. Lagi siya magpailabot. Okay, tapos nung nabanggit kasi sa akin ni Kuya na natatakot ka daw. Ano bang ikinatatakot mo? Ano ba yung mga nangyayari sa iyo? Ba't natatakot ka? Natatakot sa kanang mga hindi nagkita. Ay, sa mga aswang. Ba't bigla kang natatakot? Ba't bigla kang nag-hysterical? Ayaw pang nagyaw-yaw. Oo. Ay, sao. Kapag ka, kuan lang, kasi mga topic. Kasi mga topic. Gira. Kaya po siya Aberate. Wali na ano yan. Ha? Baka Ate, naka-video tayo ngayon, ha? Luzon, Visayas at Mindanao at iba yung dagat. Buong mundo nakapanood sa atin. Ha? Buong mundo nakapanood sa ako atin. dito. Ha? Sa Luzon ba? Sa Ilocano. Oh. Kahit pupuntahan ko doon, kukumistahin ko doon yung mga mga itsura nila. Galing sa Luzon hanggang Mindanao. Para makita na ako, kapag pupunta ako dito, alam ko na kung saan sila nakapusto. Bakit? Pupunta man ako dito sa kanilang bahay. Nasaan yung mga pamilya mo, ate? Akali, pamilya na ko. Yung yung parents mo, mama, papa, mga kapatid, nasaan ngayon? Ang Ginoo ng akong pamilya. Atong Ginoo na to ba? Sige, bukod sa mahal na Panginoon, nasaan yung papa mo? Wala gini na, isa rin ko. Yung mama? Magaling gini ko nila amigoon kay ako na daw isa. Yung mga kapatid mo, nasaan? Nasaan yung mga kapatid mo? Karon? Oo. Latest na, dala. Akong mama si Kuandak-dak anak ko rita. So may mga kapatid siya dito? Meron din. Mayroong ding May pamilya doon sila. Nandito talaga yung pamilya niya. Oo. Pero sa ngayon, wala rin naman kasi silang itutulong sa amin kasi hirap din sila eh. Pero yaman ni bata. May mga pamilya na. Buti na lang nandito ka na, hindi mo napabayaan ito. Naawa kasi ako naawa. Kasi kumbaga yung hayop, okay lang yung maiwan mo yung hayop kasi maghanap din siya ng kakainin niya. Ito, pagka mawala ako sa tabi niya, siyempre, parang tulad na ibang tao, kahit normal kang tao, pero kapag biglang nawala sa iyo yung minamahal mo sa wala, hindi mo na nakakita, hindi mo na kasama, mabigla ka. Pwede kang matroma, pwede kang pero ito sa kanya, naawa kasi ako kasi unang-una, yung nararamdaman niya. Kaya ako ang ginagawa ko, lagi lang ako magsabot, lagi lang tiisin ko na lang hanggang sa kaya ko. Hanggang sa makakaya ko ng katawan ko. O niya, wala naman kaming anak. So ang inaanak ko kasi pag dati, kung buti nga hindi kami nag-anak kasi kung magkaanak kami, baka sinama-sama niya na rin pupunta sa Santa Cruz, punta-punta sa ang lugar. Baka pati yung anak ko maanuhan niya ba, iba yung tingin niya. Kasi more on negative thinking kasi siya. Moron siya sa negative thinking, mas malaman negatibo. So yun ang dahilan kung bakit nung umuwi sa dito, nung nabalitaan mo na may nangyayari sa kanya na hindi maganda sa kalusugan niya, kaya ka sumunod. Hindi ko alam yun. Hindi mo pa alam nung sumunod ka dito? Ang alam ko lang noon kasi minsan manggahi siya sa FX na... Anong nasa pa kayo? Nung nasa Manila pa kayo? Nasa Manila kami, pero hindi ko alam na yun yung symptoms pala. Akala may napansin ka na sa kanya? Pero hindi ko alam yun na isa sa mga symptoms kasi isang beses lang yun nangyari. Bali, biglang titigas yung ano niya? Mga bulok, gano'n. Yun nabantayan mo sa kanya nung nasa Manila pa kayo? Manggahi, Tapos, nung umuwi siya, mga ilang buwan bago ka sumunod?
ano muna, mga siguro, mga nasa 3 buwan yata o 2 buwan. Nung simula nung pag-uwi niya dito. Oo. Kasi Pero wala ka pang nabalitaan na nangyayari sa kalusugan niya. wala man ako na ano, alam, ang ano ko lang, sabi ko sa kanya, kung gusto mo na tayo magkadayon, uwi ka muna sa inyo kasi gusto niya muna sige uwi ka, tapos ako naman ay magpapadala na ng pera para bili ng baboy doon, mag-alaga ka ng baboy habang nandito pa ako natatrabaho para makapundar tayo. Oo. Para pagbalik, pag umuwi ako dyan sa inyo, meron ng baboy. Hindi naman siya na sugot. Pero hindi ko alam kung ano yung talagang sakit niya kasi nag-trigger yung sakit niya, alam ko parang ano yung sa panonood ng yung programa sa PBB taw na ano yung mga mabibigat na problema sa pamilya na iniire. Tapos merong attorney o yung face to face. Yung face to face. O hindi pala yan pwede sa may tao may mga sakit na nervyos. Saka yung mga mabibigat kasi na mga problema. So nung sa Manila ako, nagtrabaho ako noon, siya naiiwan na sa bahay. Tinutulungan ko sa mag-apply, tama na sa pag-apply ng mga NBI, biodata, pagkuha. Pero kapag kayong kumpleto na, sasamahan ko sa mag-apply, pagpasok niya sa pintuan, titingin lang siya sa paligid tapos hindi siya tutuloy. Sabi ko, ba't ayaw mo pumasok para mag-apply? Tatakot ako, baka ako mapagalitan sa loob. Hindi ko naman pagalitan. So, pero hindi ko pa rin iniisip na ano yun. Iniisip ko lang pa, akala ko normal lang yung ganong rason niya. Kasi hindi ko pa naman ako naka-encounter ng ganitong sakit na ano. Ngayon, alaman ko lang, napacheck up ko na sa psychiatry. Saka yung grabing nervyos niya. Nervyos at saka yung selos. Yung grabing selos. Hindi ko alam na ano pala yun. Isa rin pala sa symptoms. Ate Marian, paano ka niligawan ni Kuya? Siya, kaan ka na. Kasi ito, ingon, kaan ka ni. Hindi na, hindi na, nakaingon. Ha? Hindi daw makapagsalita si Kuya. Ano daw? Ano nga yung tawag yun? Ano nga tawag? Turite. Turite daw si Kuya. Oh, sige, paano ka niya niligawan? Ano mo? Hindi siya makalitok kung I love you. Ha? Hindi siya makalitok ng I love you sa'yo? Hindi siya kalitok. So, paano kanya napa-oo? Kay kuhan lang, naman din siya uyab nga nasa Spain. Christina. Ngayon man dito, pagbasa na ko, ti amo man. Ayun ko nga, basta man yung ti amo. Ayun siya nga, I love you ko no. Ayun ko nga, ayun nga siya, John, you're my inspiration, ti amo. Wow! Pero paano ka napasagot ni Kuya? Nanligaw ba siya sa'yo? Wala mo kay amigo. Sinabi ba niya sa'yo na I love you? Sinabi ba niya sa'yo na mahal kita? Mangita kong amigo. Para karon no, nakailan ng butiti. Ato na ko. Butiti? Sinong butiti? Si ano? Si Edison Butiti? Katong detachment. Ha? Dito sa Bitos. Ato na ko kayo. Pinupuntahan mo si Edison Butiti? Musunod siya. Kung positive siya, positive. Kung mag-positive siya, magkasinabot niya. Kung negative, amo ato ko sa mga dati na kong amigo. Amigo lang sa kayo, wala pa may kasalo. Ganyan sa So, mga idol, ito si ate, nagkaroon siya ng karamdaman, depression, nervous breakdown. So, nabanggit sa ate ni Kuya na kapag makainom siya ng gamot, siguro bumibilis yung tintig ng kanyang puso, kaya natataranta, nag-hysterical. So, ang ginagawa niya lang ni Kuya ngayon, hindi na napapainom ng gamot dahil sa kahirapan. So, pinapakalma na lang ni Kuya. Dinadala kung saan si Kuya pumupunta para malibang din yung pag-iisip niya. Hindi malibang nga tumaay ha. Kumbaga sa Bisaya man kung malibang magpupo. Sa Tagalog kasi pag maglibang, kumbaga magala-gala lang, para ma-refresh yung pag-iisip. So ito si ate ngayon kasama si Kuya. Ito sila ngayon nakatira, ito yung tirahan nila. So susukatin ko mga dipa. Mga isang dipa mga idol. Isang dipa.
Tapos, Pangyalan mo susukatin ko yun. din dito yung haba niya. Yung haba niya mga idol. Sir. Isa. Dalawa. So, dalawang bipa yung haba mga idol ng tirahan niya. Yung tirahan niya, dalawang bipa. Tapos, dito, isang bipa. So, tamang-tama lang talaga sila sa higaan nila mga idol. Magkasya sila. Tamang-tama lang talaga. Tapos, open air po. Ano lang ng mga sako. Ako na matibay. Yan. Mayroong nakalagay na euro. Ito lang ko, konti lang. Yan. Ito, dito sila nagsasaing mga idol. Dito kayo nagsasaing kuya. Ito. Minsan po nililipat ko kapag ka mainit na, pupunta doon sa bugnaw. So, may trapal talagay. Dahil kapag umuulan, nakapagsaing pa rin sila. Kanino po ba ito kuya? Hindi po to sa amo Ha? Nakikitira lang po kami dito. So, ano lang kayo? Kalapastura dito. Nakikitira lang po. So, ikot tayo mga idol. Tingnan natin yung yung bahay niya. Yung kabuuan ng niya. Bahay. So, ito po yung gabi mga idol. Gabi Pau. Ito po yung gabi. Ito yung tanging hanap buhay ni kuya. Binibinta ni kuya. Yeah. Yan. So, tingnan nyo nito mga idol. Ito po yung niya. Pinagyan ko na lang po ng kahoy para bili pa rin yung isang tin. So, saan kayo kuya? Saan kayo kumukuha ng tubig? Okay, kabo lang kami diyan sa may tubig diyan sa sa may Bahay. baktis. Baktis, nagkakabo ko, ansa ko lang yung container. Ganun ba? Ano mo sir? Ngayon sir, yung mga surname. Ha? Isa na yung mga surname. Ako si Benz Kabatingan. Kabatingan ka. Oh. Kabatingan. Oh. Ako si Benz Kabatingan. Dari ka mo. Pinag-init. Isang charity vlogger. So, mga idol, kasama pala natin si Miriam. Ate Miriam. Ito po yung concerned citizen na nag-message sa atin na sinend niya sa akin yung mga pictures nila ate at saka nila kuya, at saka nag-send din siya ng video na baka daw pwede nating mapuntahan at matulungan. Kaya napasugod ako dito para makausap na rin sila ate at saka sila kuya at makita natin yung sitwasyon, yung kalagayan nila. Bago po natin tatapusin yung video ito mga idol, magsa-shoutout muna pala ako. So, dito ka lang ate. Tumukas ka eh. Napaligiran ka na namin. Sumuko ka na. Dili ka ma'am. Napapaligiran ka na namin. Sumuko ka na. Ha? Wala ka nang magagawa. Okay. Ito si Ate Miriam. At saka si Kuya John. Ito po yung nila, yung kalagayan nila dito. Magsa-shoutout ako. Shoutout nga pala sa lahat ng bumubuo ng Team Taghirap. Shoutout sa inyong lahat diyan. Taghirap para sa mahihirap na tinutulungan ng Team Taghirap. So, shoutout sa inyong lahat diyan. Keep safe po. At sa lahat ng mga viewers, mga taga-subaybay sa channel natin, sa mga solid supporters natin dyan, shoutout sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao at Ibayong Dagat. Ngayon, napasugod na naman ulit. Basta't laging tandaan, paggaling sa puso, share the love, hope and blessings. Okay? Yay! Yay!
Ang tatak po nito ay Facebook. Binuksan ko ang Facebook ko, naghahanap ng kaibigan. Napansin ko ang account mo, ngunit dinema ko ito. Dahil sa ako'y nalilito, hindi ko alam kung ikaw ba ay totoo. Sapit ng 3 araw, nag-friend na rin ako sa iyo. Sa kakantay ko, nag-chat-chat na din ako sa iyo. Oh, anong sayang aking nadama mula nang tinanggap mo ang request ko. Akala ko'y kaibigan lang ito, may nadarama sa'yo. Hindi ko kayang pigilan ito, kailangan kong sabihin sa'yo na mahal kita at umibig sa'yo. Ganito nadarama ng puso ko. Akala ko'y kaibigan lang ito, ngunit may nadarama sa'yo. Hindi mo pala. Hindi ko kaya pigilan ito, kailangan kong sabihin sa'yo Para na mahal kita at umibig sa'yo. Ganito nadarama ng puso ko. Ganito nadarama ng puso ko. Papanado ba? Yan ang papa? Nadarama Taga-kuhan na siya, taga-British. ng puso ko. Yay! No, ang ganda ng ano, ang ganda ng Galing, galing. komposisyon ni Kuya. Ang ganda ng komposisyon ni Kuya. Mayroon ka bang kanta na ano? Mapapasayaw si ano? Si ate? Yung ano, yung Saya ka daw, te. Compose mo din. ano kasagaran no, ano yung parang historical song. Historical song. Oo. Yung mapapasayaw mo si ate talaga. Yung anong gusto mo, anong kanta mahal sa'yo ka? Wawawi. Katong Wawawi. Milo Hindi, ba? pero hindi ko compose yun. Ah, hindi, yung sarili niya lang kanta. Pawikan. Oh. Ano to? Banyena. Banyena. Wala, hindi kasi yung ano, ang kasagaran compose ko, yung ano lang, yung katong Hindi ba niya bago? yung ito lang yung mabilis, ewan ko lang kung pwede dito. Oh, halika ti. Saya daw, saya daw. Sayang. Saya siya. Gusto na akong kan. Saya mo. Sayo tayo. Oh, saya. Saya, oh. Oh, sayo. Sayo na. Saya daw. Okay, sayo. Sayo ti. Dumating sa buhay ko ito na ako'y Sayo ka. Ah, okay. Oh, ito. Tama din. ang kaluluwa ko ay hindi makaalis sa kadiliman dahil sa kasalanan, sanhi ng kasamaan. Iyong kapatid nabot sa akin at ako'y nalis sa dilim na bumabalot sa aking daigdig. Ulitin ko
Ito lang ko, ayaw ng Despacito ba? Ha? Despacito pa rin siya, request pa rin siya. Despacito daw gusto. Kita niyo. Ayaw to eh. Halika te, sayo. 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 Iyaw mo na. Oh, sayo. Sumayaw na si ate. Okay. Sinilas. Sa dakila mong pangalan, Sumasayaw na si ate. Despacito rin. Then sayo ni ate oh. Sayo, sayo. Sayo. Presensya mo dito sa puso ko, ang liwanag mong bumabalot sa aking katawan, na siyang sumisira ng kadiliman. Apel kaya, namula ka. Blast mo. Ay, salamat po. Na-blast daw ako mga idol. Na-blast daw ako mga idol kasi nakasayaw ko si ate. Ano kasi ate, kinilig kasi ako nakasayaw kita. Kaya na-blast ako. Na-blast daw ako mga idol. Dili ka makahindi. Ha? Hindi ko hindi. Hindi ka kamalabas ng gwapa. Oh, mga idol, si Kuya, isang composer. Katulad ko din, gumagawa ng sariling kanta. So, Kuya, good luck sa'yo, Kuya. Yung paggawa mo ng kanta, may parinig natin. May parinig natin simula sa oras na ito sa buong mundo. Ha? Yung kanta mo, Kuya, galing yun talaga sa'yo. Ha? Katulad ng mga kanta ko, may parinig ko na rin sa buong mundo yung sarili kong mga gawang kanta. Ha? Daghan na si Pareho tayo, Kuya. Appear tayo, ha? Okay. Katulad ko rin si Kuya, mga idol. Isang songwriter, composer po. Itong kinanta niya, mga sarili niyang gawa. So, bye-bye sa inyong lahat. Hanggang sa susunod ulit na video, mga idol. Dito. Maraming salamat. Okay. Sige na. Okay. Maraming salamat ha. Maraming salamat, Kuya. Salamat po sa inyo. Off na.